So last time, okay, kakalahatiin ko sa ESP, then mag-discuss din ako about sa English, okay? So last time, sa Aralin 1 natin, tinalakay natin yung tungkulin ng tao sa lipunan at kung ano yung tungkulin at karapatan mo bilang isang tao. Okay? Ano ba yung mga yon? Tungkulin mo at karapatan mo na bumoto. Tungkulin mo at karapatan mong tumangkilik sa mga produktong sariling atin. Ano pa? Dapat sumusunod tayo sa batas. Another, sige. Tungkulin nating mahalin ang ating bayan. Yan, ipapakita yan. Una-una sa mga estudyante pag sila ay nagpa-flag ceremony. Ano pa? Karapatan po nating magbayad at tungkulin nating magbayad ng buwis sa tamang oras at makilahok sa mga gawaing pamayanan o makiisa sa mga gawain sa pamayanan. Tinalakay din natin, yan, ang iba't ibang karapatan which is ang karapatang mabuhay. Tama po ba? Ayan. Tinalakay din natin ang pagkakaroon ng dignidad. Okay? Dapat bawat tao, mapalalaki, mapababae, tomboy, bakla, bi, ano pa ba sa LGBTQ, dapat bawat sa kanila ay mayroong dignidad. Hindi nilalait, hindi inaapi, walang diskriminasyon, hindi tinatakot, at hindi dapat inaabuso. Okay? Paano naman sa pag-unlad? Tungkulin at karapatang pag-unlad. Dito, tinalakay ang iba't ibang klase ng pag-unlad sa physical, sa social, moral, emosyonal, spiritual, sa kurso na gusto mo pag kayo po ay nag-college. Ayan. Sumubok na mga umimbento. Yan, pwede kayong mag-imbento dahil freedom nyo yun para umunlad. Pumili ng nais na pinuno. Ano pa? Kailangan hindi lumalabag sa batas at kagandahang asal. Ayan. Hi, Jairen. Hi, Chair. Okay. At ngayon naman po, sige, makinig lang po tayo. Nabibigyan ng tao ng proteksyon sa pamamagitan ng batas na nakasaad sa saligang batas. Natalakay na po ba natin yon? So, muli kong i-discuss, sabi dito, nabibigyan ng tao ng proteksyon sa pamamagitan ng mga batas na nakasaad sa saligang batas. Meron akong tanong. Okay. Paano kung walang nailathalang saligang batas sa ating bansa? Von, paano kapag walang nailathala, walang naisulat o walang naipatupad na saligang batas dito sa ating bansa? Von Mueca. Sir, mas madaming magiging problem. Kagaya ng? Anong problema, Von? Ano pwede nating makuhang problema kapag walang saligang batas? Any example? About sa pwede nating makuhang problema? Kunyari, sir, wala pong batas sa illegal na droga. Okay. So, tama. Kung walang saligang batas at walang mga batas na susundin ang tao, kung hindi nailathala at naipatupad lahat ng batas na nakasaad sa saligang batas ng Pilipinas, sabi nga ni Von kanina, magkakagulo-gulo po
tayo. At kagaya na lang ng kanyang example, kagaya sa mga illegal drugs natin, paano kung walang mga batas? So marami na siguro ang nalulong ngayon sa illegal drugs. No, magkakagulo-gulo, hindi magkakaisa ang mga tao dahil walang batas na sinusunod. Kagaya na lamang sa trapiko. 'Di ba? Yung batas trapiko natin. Kung tayo hindi susunod sa batas trapiko, malamang sa kalsada ngayon puro traffic na. No? Kung hindi tayo susunod sa stoplights, mga yan. Kung hindi tayo susunod sa stoplight, malamang nagkakabunggo-bunggo na tayo. So, lahat po dapat may sinusunod tayong batas. Okay? Tungkulin ng isang mamamayan, okay? Una, ang kanyang tungkulin ay kumilala sa mga batas at patakaran na ipinatutupad sa ating bansa. Alalahanin po natin, tayo ay mamamayan. Ako, ikaw, siya, tayo ay isang mamamayan ng ating bansa. Tama po ba? Tama ba, grade 9? Yes, sir. Okay. So, dahil ikaw ay isang mamamayan, kailangan mong kilalanin ang bawat batas at patakaran na ipinatutupad sa ating bansa. Sure, yung batas ba na sinasabi mo, yun lang ba yung nakasaad dapat sa saligang batas? Hindi. Okay. Dahil po, meron din tayong sinusunod, na hindi nakalagay sa saligang batas. Ito yung tinatawag nating inner rule. Okay? Saan matatagpuan? Inner rule sa bahay, inner rule sa school, inner rule natin sa ating sarili. Okay. Pag sinabi nating batas sa ating bahay, ito yung mga pinagbabawal ng ating mga magulang, ng ating mga lolo, ng ating mga guardians. Kailangan din nating sundin iyon kung ito ay nakakabuti sa atin. Sa eskwelahan, ano yung mga protocols, ano yung mga rules and regulations. So, yun dapat kinikilala po natin yun nang sa ganun, alam natin yung gagawin natin at yung hindi natin dapat ginagawa. Okay? Naintindihan? Grade 9? Okay. Ano pa? Pumili, maghalal ng itatalagang pinuno ng bayan o bansa. Pag sinabi pong pumili, kayo bilang mamamayan ng Pilipinas, pag kayo ay nasa right age na, pagdating nyo na pwede na kayong bumoto, okay, pag pwede na kayong bumoto sa botohan, dapat pumili kayo nung gusto nyo talaga na ihalal at itatalaga bilang isang pinuno ng bayan o ng bansa. Okay, pangatlo, magbayad ng buwis upang magamit sa pagpapaunlad ng lugar, bayan o bansa. O, tanong ko sa AP nyo, bakit kinakailangan na magbayad ng buwis ang mamamayan ng isang bansa? Jairen Grospe. Bakit kailangan magbayad ng buwis ang mga mamamayan ng isang bansa o isang lugar? Ate Jairen, any idea? Hello, Ate Jairen? Are you there? Sir, maingay daw po sa kanila. Ay, maingay. O, sige. How about Manuela Galo? Sa palagay mo, anak, bakit kailangan na magbayad ng buwis ang mga tao sa isang bayan, bansa, o sa isang lugar? Sir, dahil po dito po pinagkukuhanan ng pundo ang ating pamahalaan. Okay, very good. Kasi kung hindi tayo magbabayad ng buwis, ako nagbubuwis din ako kasi isa akong government employee sa aming barangay, ayan. Kasi kung hindi tayo magbubuwis, walang paiikutin ang ating bansa na pera para sa pag-unlad nito. Okay? Hindi pwede
na-stop ang pagbubuwis. Dahil kung walang buwis, hindi tayo makakapagpatayo ng mga struktura, mga hospital, makakapag-renovate ng mga kalsada. Okay? Dahil sa mga buwis ng ating mga magulang, merong nagagamit ang ating bansa. Pero, sabi nga nila, kailangan gamitin ng isang bansa ang mga buwis na nanggagaling sa mga mamamayan nito. Yun naman yung dapat ginagawa ng ating lipunan. Tungkulin naman yun ng lipunan sa tao. Okay? Pang-apat, igalang ang paniniwala ng ibang tao at ang relihiyong kanyang kinaaaniban. Okay, isa-isa ko kayong tatanungin. Alan Soriano, ano po ang iyong religion? Born again, chat. Born again. How about Mueka? Catholic po. Catholic. Manuela? Born again. Ayan. Jairen Ross. Ayan, maingay pala kila Jairen. How about Azeli? Deval? Ayan, Aze. Ano po ang inyo pong religion? Iglesia po. Iglesia. Okay, dito ako born again Christian ako. Okay. Dito ngayon sa ating meeting or dito sa ating real time, merong iba't ibang religion. Tama po. Mula sa inyong mga nabanggit, merong iglesia, may Catholic, may born again. So, sabi dito, dapat iginagalang natin yung ating mga paniniwala. Naggagalangan tayo sa ating paniniwala. Kagaya na lamang, sabihin natin sa born again, naniniwala kami sa Trinity o yung sinatawag nating God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Ngayon, kailangang igalang yun ng ibang mga religion. O, kagaya na lang kunwari, sa Catholic, okay? Meron silang paniniwala, okay? Meron silang mga sugo. Sugo ba ang tawag nyo doon? Sa mga, ano ba, yung mga sugo, kung meron man silang sugo, hindi ko kasi kabisado. Yung paniniwala din nila, kailangang igalang ng tao. Ano pa, sa iglesia? Okay, sa iglesia ata bawal kumain ng dinuguan. Okay, kung yun yung paniniwala ng iglesia, dapat natin yung igalang. Hindi dapat na nagtatalo-talo ang mga tao pagdating sa religion. Dapat nagkakaisa, walang naglalamangan, walang nagpapataasan. Sabi nga, walang dapat na itinataas na religion. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin na ayoko nang maging classmate si Von Mueca kasi Catholic siya. Kasi ako born again ako. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Dahil, sabi nga sa isang tungkulin mo bilang mamamayan, igagalang mo ngayon yung kanyang paniniwala. Hindi mo pwedeng ipilit sa kanya yung paniniwala mo dahil meron din siyang sariling paniniwala. Basta ang mahalaga, iisa yung Diyos na sinasamba natin. Okay? Iisa yung Diyos na pinananampalatayaan natin at tinanggap na natin siya bilang tagapagligtas natin. Yun yung mahalaga doon. Hindi mahalaga ang religion. Okay? Dapat igagalang po natin ang ating mga paniniwala. Okay? Panglima, maging huwarang mamamayan ng bansa, bumoto kung may eleksyon upang makapili ng mabuting pinuno na kakatawan sa isang bansa. O kagaya din po ito ng number 2. So number 6, igalang ang mga magulang. Sige, isa-isa. Sino dito, magsalita, sino dito yung hindi kasama yung kanyang parents? Lumaki sa relatives, sa lolo, sa lola, sa tito, sa tita. Meron po. Alan, kasama ba ang parents? Yes. How about Von Mueca? Yes, sir. Yes. How about Manuela Galo? Sure, Kasama ba? Nag-shopping ka, anak? hindi po. Hindi. Pero, sinong kasama mo? Sila lolo't lola, tama? Opo. Okay. How about Jairen Grospe?
Mukha talagang maingay. Ayan, si Azili naman. Sino ang kasama mo ngayon? Parents din ba? Nanay po ng nanay ko. Ay, lola mo. Okay. Opo. So, hindi ibig sabihin sa number 6, lilinawin ko lang. Sabi kasi ni teacher, ang tungkulin ko lang daw, magulang ko lang yung igagalang ko. Kaya lilinawin ko po na igalang ang magulang, dito nakapaloob sa paggalang ng magulang, yung mga nakakatanda sa atin. Okay? At yung mga nakakasama natin sa ating bahay. Hindi lang yung magulang, sabi ni Teacher Joy, magulang ko lang, hindi ko naman magulang tungkol, tita ko lang naman. So, dapat iginagalang natin sila. Okay? Bigyan natin sila ng respeto. Okay? Number 7, tangkilikin ang sariling atin sa papaanong paraan. Okay, bumili po ng mga produkto na nanggagaling sa Pilipinas. Mag-promote ng mga produkto na nanggagaling sa Pilipinas. Okay? So, pero minsan, bilang kabataan, kagaya po ng mga phones natin. Okay. Yung mga cellphone natin, hindi gawang Pilipinas po. Yung mga yan. Tama ba? Yes, sir. Hindi siya gawang Pilipinas, pero madalas natin ginagamit at binibili. Kagaya ng sikat ngayon na iPhone 12. Okay? Pero sabi nga, wag din natin hindi natin kaila na tinatangkilik natin yung mga gawang pang ibang bansa dahil sila yung may resource na makagawa ng mga produktong yon dahil wala pang ganun kagaling na gumawa sa Pilipinas. Kaya doon tayo tumatangkilik. Pero sabi, wag din naman nating hayaan yung mga produkto na Pinoy. Kagaya nung sa Baguio, sa Baguio, yung mga products natin sa Baguio, dito sa parte ng Kamiling, dyan sa Dueg, mga walis tambo natin, dyan sa parte ng San Jose. Yan, so wag natin kakalimutan. Okay, number 8, ipagtanggol ang ating bansa kung kinakailangan. Ayan. Hindi pa pala kayo college. So, pag sinabi po ipagtanggol, pinaglalaban natin yung ating bansa. 9, panatilihin ng mabuting asal upang maging ehemplo sa lipunan. Sabi nga, kabawasan daw po sa isang bansa kung mayroong kabawasan ng masama. Okay, sa isang bansa kung mayroon daw isang tao na magiging mabuting ehemplo or magiging good example sa kanyang kapwa. Kayo bilang kabataan kailangan yung maging good example din sa inyong mga kapwa kabataan. Number 10, maging masipag at matyaga upang makamit ang mga hangarin sa buhay. Ayan, bilang isang estudyante, kailangan yung maging masipag, huwag tatamad-tamad. Ayan. Kaya nga, congratulations sa may mga honor. Dahil alam ko na nagsipag kayo at deserve nyo yung mga certificates na napunta sa inyo. Ayan, sa mga hindi humabol, habol kayo. Okay? So ano pa maging matyaga? Saan? Sa pag-aaral, sa pag-aantay. Ayan. So bakit sinasabi ko po na kailangan maging matyaga? Kasi sabi nga nila sa kasabihan, kung walang tiyaga, walang nilaga. So sa pagiging matyaga, doon nakakamit natin ang ating mga pangarap. Alam niyo po, isang encouragement, total values naman tayo sa ESP. Ako po, di ba nag-college ako, education, major in secondary education. Kailangan kapag nag-aral ka ng college, matyaga ka. Saan? Sa lahat. Ako, uwian ako ng bahay. Ano yung tiyaga? Matyagang mag-antay ng sasakyan, matyagang pumasok, matyaga na makinig sa mga professor. Ano pa? Pagka-graduate mo ngayon, matyagang mag-review ng pang-board exam. Matyagang mag-review. After nun, matyaga kang magte-take ng test at matyaga ka ulit maghihintay ng resulta. So, kung hindi po siguro ako naging matyaga,
Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya kayo, ini-encourage ko kayo na pag-igihan, maging matyaga kayo sa inyong pag-aaral kasi sabi nga, ang kaalaman at ang edukasyon lamang ang hindi mananakaw ng isang magnanakaw sa iyong buhay. Okay? Now, 11, manalig ka sa dakilang lumikha. Sabi nga, trust God with all your heart and don't lean on your own understanding. Okay, kapag kayo ayan, nag-sermon na ata ko dito. Kapag kayo nahihirapan sa mga gawain, sa worksheet, sa inyong mga performance task, mag-pray lang, manalig lang tayo kay Jesus, no? Sa ating Diyos, natutulungan niya tayo kapag dumarating ang mga problema. Okay, so kailangan din na nananalangin po tayo. Hindi lang po pag may problema, always tayong magpasalamat sa ating Diyos dahil tayo ay nagkaroon pa ng panibagong buhay at nagkita-kita na naman tayo ngayong linggo. Okay. Okay, nabasa niyo na po ba yung Kailangan Ka ng Bayan by Carmelita de Guzman? Yung ipinabasa ko po sa inyo, be honest. Hindi pa po. Hindi pa. Okay, thank you for being honest, Kuya Von Mega. Hindi naman ako galit. So, Kailangan Ka ng Bayan by Carmelita de Guzman. Ito ay activity 1 and 2 nyo. So, ibig sabihin, pag ibinigay ito sa January, activity po ninyo ito nung last week at this week. Okay po ba yon? Pero, sa January nyo na siya makukuha. Babasahin ko po at ating iintindihin bawat stanza, bawat lines ng kanyang tula. Ayan. So, sa pagsapit ng mukhang liwayway, ang aking damdamin ay puno ng lumbay. Pagpihit ng radyo, pagbukas ng TV, nakagugulat na maririnig at makikita. Patayan, holdapan, mga biktima ng karahasan. Dulot, naligalig, parang di mapaparang. Anong mangyayari sa inang bayan kung palaging may kabuktutan? Okay. Di ba dapat humanap ng paraan upang di magdilim ating kapaligiran? Ito ang aking hamon. Di lang sa iilan. Bagkos, ang bala na o lahat ay inaasahan. Kailangan ka ng baying sinilangan. Pagsunod sa batas, isa katuparan. Magbayad ng buwis kung kinakailangan. Inggit, galit at kasakiman ay iwasan. Piliin, iboto ang mabuting pinuno. Tangkilikin hindi ang important, kundi sariling atin. Ano pa? Balikan mo ang nangyari sa kapaligiran. Wasak na ang paraisong pinaninirahan. Kahit ikaw mismo ay nagugulumihanan. Kung di ka kikilos, sino at kailan? Okay. Itong tulang to, nung binasa ko to, parang na-inspire ako. Ano yung tema ng tulang to? Nagtatanong siya. Yung pangwakas po niyang stanza, nagtatanong siya, sino daw yung mag-uumpisa? Sino yung kikilos para sa pagbabago ng bayan bilang tungkulin mo at karapatan mo bilang tao? Sinasabi ni Carmelita de Guzman na alamin natin yung ating mga tungkulin at karapatan. Ayan. Ngayon po, sige, i-end ko to ng stop share ko. Sa English tayo. Okay. In English, please, kumuha ng papel,
Okay. Kumuha po ng papel or ilista sa inyong mga notes. Okay. Please read one of the writings of John Wycliffe. Okay. A Short Rule of Life. Ayan. So, ano yung inyong i-search? A Short Rule of Life by John Wycliffe. Sige, sulat ko na nga sa Nakikita niyo po yung ating ano? Okay. Please. Nakikita po? Yes, sir. Paki-screenshot na lang mamaya ano. A Short Rule of Life by John Wycliffe. Okay? Okay. So, babasahin niyo po ito, A Short Life by John Wycliffe. Then, next meeting, by January, you will share isa-isa po kayo. Gagawin ko pong week 1 activity nyo to. Share what you have read. Okay? And find the meaning. Okay? Pag nabasa nyo po ang Short Rule of Life, find the meaning of the following. Number 1, meekness. Number 2, heathen. Number 3, weak. Number 4, despise. Number 1, 2, 3, 4. Okay, last number is the dread. Naiintindihan po natin? Okay, as you read A Short Rule of Life by John Wycliffe. Okay, from the readings or from the story, find the meaning of meekness, heathen, weak, despise, and dread. Okay. Hindi nyo makikita mismo yung meaning niya doon sa mismong babasahin ninyo. Kundi, alamin nyo kung ano yung mga binabanggit na words. Meekness, heathen, weak, despise, and dread. Okay po? Naintindihan po? Opo. Last, ay teacher, meron pa. Lastly, and search. Okay, magsa-search po kayo the details about the author. Okay? Which is, sino yung author natin? Si John Wycliffe. Ano yung isa-search po sa kanya? Sino si John Wycliffe? Okay. Ano siya? Tao siya. Okay. Kung isa ba siyang English literature writer? Okay. Kailan siya pinanganak? Ano yung mga naisulat niya na?
Okay, saan siya nanggaling at ano yung mga genre na madalas niyang sinusulat. Basta about po lahat kay John Wycliffe. Okay? Uulitin ko, read about A Short Rule of Life by John Wycliffe, then find the meaning of the meekness, hidden, weak, despise, and dread, and then search a detail about the author, which is si John Wycliffe. Teacher, saan namin isusulat? Isulat nyo po sa one whole sheet of paper. Okay, isulat ni ano to? Isulat nyo sa isang one whole sheet of paper lahat po ng gagawin sa English. Okay po? Ayan. So may tanong pa po, grade 9? Wala na po. Wala na. Sige, stop share ko na. So, kung wala na po kayong tanong, ayan. So, this is our last meeting for the 2020. Palakpak naman kayo dyan dahil hindi na tayo mag-meet. Charot. Okay. So, last muna to ngayong 2020 pero mag-meet tayo by January, which is ihanda ninyo lahat ng basahin ninyo lahat ng pinababasa. Ayan. So, pakipas dito sa January kung kailan tayo magpapasa nung pinagagawa ko pong pagbabasa at yung pagkuha nyo ng meaning ng mga words at yung profile o details about kay John Wycliffe. Okay po? Yes, sir. Okay. So everyone, Merry Christmas sa inyong lahat. Ayan. I declared na magkaroon kayo ng mapayapa at masayang Christmas this coming Christmas and salubungin ng bagong taon ng merong pag-asa and masaya na bagong taon. Okay po? Bye-bye. I-end ko na po yung ating meeting. Bye, Chair. Thank you po. Ayan. So, Merry Christmas and Happy New Year, everyone. Thank you, Alan Soriano, Von Mueca, si Andres Sotero, si Jairen kanina, si Azeli, and si Manuela Gallo who joined us today dito sa ating discussion. So, thank you very much, Grade 9. Merry Christmas and a Happy New Year. Bye-bye. Goodbye, sir. Thank you po. Bye, Chair. Sige.